Good afternoon mga kadars. Hello. Andito po tayo para mag-content po again dahil nga hindi na ako masyado nakaka-content. Puro tingin ko puro sayaw-sayaw na lang tayo. So meron tayo ngayong topic for today about dito ulit sa Japan. Alam nyo guys, alam ko makaka-relate ang mga 1980s, mga 1990s dito sa ating topic ngayon. So gusto ko ipaki-full watch yung mga kaders para maisama ulit natin ito sa ating pakis time. So, eto nga, kung nakikita nyo naman sa aking background mga kaders, pag-usapan natin yung mga, kung nakikita nyo yan, yung mga bata pa tayo, mga nasa 5 years old, mga 10 years old, mga high school pa tayo, yan ang madalas nating pinapanood. Ako kasi mahilig din ako dati sa anime, pero mahilig ako sa nakakatawang anime. So, yung nakikita nyo yan, mga kaders, yan mga napapanood natin sa Pinas, ay originate pala sa Japan. So, hindi ko siya alam, kasi nga mga bata pa tayo na, hindi ko alam, akala ko gawa yan ng mga Pilipino dito, dyan sa atin sa Pinas. So, nung nakarating lang ako dito sa Japan, saka ko lang nalaman, lahat pala ng pinapanood nating anime ay galing sa Japan. Sa Japan. Diba? Nakakagulat. Nagulat ako doon. Kasi sabi ko, itong mga pinapanood ko, originate pala dito sa Japan, diba? So, ayun na nga napag-alaman ko, ang Japan pala ang pinakamagaling gumawa ng mga anime. Sila ang pinakasikat na gumawa ng anime. Nakita nyo naman lahat mga kadors. Lahat ng mga makikita nyo dyan ay ipapakita ko sa likod ko na yan. Ay halos lahat ay pinapanood natin at napapanood yan sa Pilipinas na tinatranslate ng Tagalog, diba? Kahit saang bansa, yung mga pinapakita ko na yan ay mga tawag dito, mga sikat. Buong mundo. Sa buong mundo, around the world, ang Japanese ang magaling gumawa ng anime. So umpisahan natin ngayon dito ang mga gusto ng mga bata, yung mga nasa 3 years old, 5 years old. Unahin natin sa Doraemon. Yan, alam ko, kilala ng lahat yan, yung Doraemon na yan. Pati dito sa Japan ay napakasikat niyang anime na yan. So, di ba, kinuha nga, kumbaga, tinranslate siya sa Tagalog para mapanood ng mga bata diyan sa Pilipinas. Yan, napakasikat niyan. Hindi ko naman siya masyadong gusto, kaya lang napapanood ko lang siya. Ang susunod ay pinakagusto ng mga kabataang lalaki yan. Dragon Ball, di ba? Relate kayo dyan, yung mga 1980s, 1990s, yung mga high school pa tayo, di ba? Halos nagkakantara pa kayong umuwi agad para mapanood lang yan, di ba? Mga 5 or 4:30 yan, pinapalabas na yan, yung Dragon Ball. Napakasikat yan. Gustong-gusto ng mga kabataang lalaki yan noon. Mga classmate kong lalaki, gustong-gusto. Favorite nila yan. So, sunod na natin na gusto rin ng mga kalalakihan dyan sa ating mga kabataan na mga bata noon, nung 1980s, 1990s, ay ang Ghost Fighter. Ako gusto ko rin siya masyado, kaya lang, dahil nga pang lalaki siya, hindi ko siya masyadong pinapanood. Relate kayo? Kilala niyan, di ba? Alam kong alam niyo yung mga yan. Next naman tayo ito naman ay favorite ko kasi nakakatuwa siyang anime. Ito ay ang Cyber Marionette. Pinapanood ko to, na-inlove ako sa kanya kasi ang istorya niya, isa siyang robot, tapos na-inlove siya sa tao. Yun siya, robot siya. Pero ang puso niya ay, may puso siya pero robot siya. Kaya gustong-gusto niya kasi nakakatawa siya. May pagka-comedy ang robot na yan. So, next naman natin ang ito rin. Favorite to ng lahat. I think, pero mas marami ang may favorite ang mga boys, ang mga batang lalaki dyan. Ang Slam Dunk, alam ko, favorite niyan. Relate kayo, di ba? Slam Dunk ang number 1 yata na gusto ng mga lalaki, di ba? Ako gusto ko dyan si Gory at saka si Gory ang gusto ko dyan. Natutuwa kasi ako sa boses niya. Alam niyo ba yung boses niya sa pag-translate niya ng Tagalog sa Japanese din, kuhang-kuha, ganun din ang boses niya, gorilla din talaga. So, susunod naman natin yan. Ito naman ang iconic na favorite ng lahat na most powerful woman na anime. Alam nyo to. Ito ay si Sailor Moon. Yan. Originate din po yan sa Japan, di ba? Japan po ang gumawa ng mga yan. Kaya nakakagulo, sabi ko, Sailor Moon, pati itong Sailor Moon, gawa pala ng Japanese. Ngayon, talagang hindi ko talaga alam dati ha. So, gusto ko lang i-share sa inyo na halos lahat ng pinapanood natin ay gawa ng Japanese, ay originate ng Japanese. Sinatranslate lang siya sa Tagalog. So, ang susunod naman natin mga kadors, ito ang pinaka-favorite ko sa lahat na hanggang ngayon ay favorite ko pa rin. Alam nyo to, kung mahilig kayo sa medyo love story na may pagka-comedy, ito siya, Inuyasha. Alam nyo, gustong-gusto ko talaga to, na-inlove ako sa anime na to nung high school ako. Grabe, nagmamadali talaga ako dahil mag-aalas 5 na, mag-uumpisa na yung Inuyasha. Diba? Sino nakaka-relate dyan? Sino may favorite dyan? Paki-comment dito kung favorite niyo yung Inuyasha na yan dahil talagang as in favorite ko talaga siya. Dahil ang ganda ng istorya nito. Lahat yata ng episode pinanood ko yan, hanggang last pinanood ko yan. Diba?
So mga guys, marami pa. Meron pa talagang mga anime na hindi ko na lang inisa-isa dahil ang dami nila. Makita nyo lang sa picture dyan. Sila rin ang gumawa ng One Piece. Sila rin ang gumawa ng ng Detective Conan. Gusto ko rin Detective Conan kasi medyo yung suspense siya, diba? Pero nakakatawa din yung Detective Conan. Yung mga halos lahat basta yung mga favorite ko lang kasi yung mga napapanood ko lang yung pinakita ko. Pero karamihan alam nyo dyan. At tingin ko, pinapanood nyo pa rin dyan sa Pinas. Pinapanood nyo pa rin po ba? Pakicomment naman po kung meron pa yung mga anime ng Japanese na pinapanood na pinapanood ting at 5 p.m. Ewan ko kung meron pa kasi yan 1980s to hanggang 2020 lang. 1980s, 1990, 20, ganon, 2000, mga ganon siguro, mga napapanood pa yan. So, guys, kung napanood nyo to, paki-like, share, comment na po, at paki-full watch na rin po. At lagi po ako nagpapasalamat sa inyo dahil lagi ka po kayo nandyan. So, ngayon po, dadalaw po ulit ako. Pasensya na kung medyo paputol-putol ang pagdalaw ko sa inyo, ha? So, ngayon, dadalawin ko kayo. So, guys, thanks for watching at salamat po sa nag-full watch ng aking palaging content, mga reels, mga videos. Thank you so much to you.